Minsan may mga pangyayaring hindi natin inaasahan katulad na lamang ng mga sunog na ito. Segundo lang o minuto ang kalaban dito. Yung nangyari noon 01 February, nasa duty ako ma'am noon. Amang tama ma'am, nagro-robing kami ng past 11 ng gabi. Ngayon, maraming nagsasabi na dito sa street namin, narinig namin sa radyo na may sunog sa dito sa malapit sa bahay, sabi niya. Kaya ma'am, bumalik kami agad dito. Tapos noon pagdating namin dito ma'am sa kanto ng 827, sinilip ko itong nasusunog ma'am. Ngayon, nung pagsilip ko, biglang lumabas ma'am yung apoy doon sa bubong ng kapitbahay ko. Doon ako, nang lumo din ako ma'am. Lalakad ako, parang hindi ako makalayo doon sa kinakatayuan ko. Kasi Sir Jerry, kami kasi ilang kilometro o metro lang ang layo. No? Kitang-kita po kasi nasaksihan ko mismo yung pangyayari. Nung una ko narinig may sumigaw na sunog at nakita ko nga, sabi ko malapit lang po dito. Asan po yung bahay niyo po dito? Ito ma'am, yung bahay. Ito mismo. Yes, ma'am. Ito mismo yung bahay niyo. Yes ma'am, wala kami nakuhang gamit kundi yung mga suot lang namin, kami mag-aama. Kasi ako ma'am, yung dalawang anak ko nandito sa loob. Ako kasi nasa labas. Bali, ilan po yung kasama niyo sa bahay? Bali kami ma'am, 3 kami. Kaya lang yung dalawa ang nandito ma'am, nagkaroon ng ganun sunog. Wala po talagang halos na isalba po. Yes ma'am, wala talaga ma'am. Wala talaga kaming naisalba ma'am na gamit. Pero ang mahalaga naman po is ang buhay. Patay tayo, wala tayong ano, dito lang yung tubig. Ayan daw, timba. Pusan nyo muna. Dito nga mismo ay kitang-kita mo yung sunog, yung pangyayari ng mga gabing iyon. Dito ko mismo nasaksihan. Around 11 ng gabi, nag-iingay na yung tao. Nung pagising namin na pamilya, yung apoy, malaki na. Kaya ang ginawa namin, nagsisigawan kami pamilya na lumabas. Hanggang sa nakarating kami doon sa dulo ng kalsada. Yan. At pag dumating naman yung mga bumbero, tapos yung tulong-tulong kami na ako ng timba na para hindi na kumalat sana hanggang dito sa bahay ko o dyan sa other na bahay. So, yung pa rin, lumaki pa rin ang apoy hanggang nakabot dito. Nung pabot dito, bumapang uli, papunta doon sa bahay ko doon. Yun na, hanggang dito na. Ito na. Lahat na damit, ubos. Tapos yung mga bisikleta, kardero, ubos. Ubos lahat yun, ma'am. O mga tayo, nakakalungkot po yung mga pangyayari, no? Dahil sa panahon po ngayon, mas importante talaga ang buhay tayo. At alam ko naman na kahit gusto nyong isalba ang inyong kagamitan, nangingibabaw pa rin yung buhay para sa inyo. Opo, ma'am. Yun din ang yung napag-usapan namin ng misiko na wala yung mga gamit-gamit, basta tayo labas lahat. O yun, kaya lahat kami na pamilya, sa awa ng Diyos, ligtas din kami po. O kasi naniniwala rin naman po ako na napapalitan ang gamit. Mas importante po talaga yung buhay. Opo ma'am. So, yun ang ma'am na pero ang samahan namin dito, bayanihan talagang tulong. Mga hindi inaasahang pangyayari pero ang sabi nga nila yung tulong-tulong at bayanihan ng Yun po, ma'am. mga bayani. Salamat po. Ay, pasalamat din tayo sa Diyos at lahat kami dito wala naman na aksidente na tao. Maraming salamat po. Yan po yung aso niyo, buti naligtas. Nakakapanglumo nga ang pangyayari dahil nakita ko mismo yung lugar na tinupok talaga ng apoy na ito. Wala talaga silang halos na isalba, pero ang mahalaga rito ay naisalba nila ang kanilang mahal sa buhay. Minsan nga ay sinusubok tayo ng pagkakataon kung ano ba talaga ang tamang desisyon na gagawin natin. Pakalaking tanong, ano ang isasalba?
Gising kami nung time na yun, ma'am. Ngayon, may sumisigaw na, nagsisigawan na, nasunog. So ngayon, ang ginawa ng dalawa kong kasama, pumunta rito. Pumunta ma'am rito. Kasi, sige. yung nandiyan dyan sa tabi, wala naman kuryente dyan, yun ang umpisang nasusunog. Yung kwarto ng mother ko nandoon. Kaya nailigtas namin si mother. Tinadyakan yung pintuan. Di, kinuha nung kasama ko. Kasi pangatlo kong papasok dyan, may nasusunog dito. Hindi namin tinitingnan kung may nasusunog pa sa taas. Pero, na-realize ko na bakit nasusunog dito sa portion na to. Dito na ma'am, naman yung ano na yan, yung time element pag maglalakad galing dyan, papunta doon. Pag dito kasi sabi niya, tignan mo nga yung ano ko, yung mga ID ko, yung mga cellphone ko, yung mga ano ATM niya, may ATM. Hindi naman, sabi ko, kaya mabilis kang pangyayari. Ngunit sa kabila ng kanilang kapighatian ay nakukuha pa nilang ngumiti at magkaroon pa rin ng pag-asa. Ito po si Bex Garcia ng It's Bex.